Magandang hapon mga classmate. Sa hapong ito ay ituturo ko sa inyo o ikukwento ko sa inyo yung everyday routine na ginagawa ko noong kasagsagan ng aking anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng mga video about sa anxiety disorder, sa mga pinagdaanan ko sa anxiety disorder dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Gusto ko rin malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako doktor, lalo na hindi ako espesyalista pagdating sa anxiety disorder. Mas maganda na kapag kayo nakakaranas o nakakaramdam na ng mga sintomas ng anxiety disorder, it's better na magpa-check up na kayo. Kasi sila yung nakakaalam, sila yung mas eksperto pagdating sa mga ganyan. Isa rin yan sa napakalaking hakbang, pinaka big step, first step para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Number 1 na dyan yung pagpapacheck up talaga. Ikinikwento ko lamang sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking sariling experience pagdating sa anxiety disorder dahil minsan din ako pinadapa nito. Grabing hirap na pinagdaanan ko sa anxiety disorder. Napakaraming sintomas talaga na nasanay naman ako. Nasanay ako hanggat sa tuluyan na siyang nawala. Sa umpisa talaga, mga classmate, mag-struggle talaga kayo sa napakaraming sintomas. Talaga papakiramdaman nyo yan. Simpleng sintomas, nandyan na yung matatakot kayo. Mag-aalala kayo, lalo na sa kalusugan nyo. Normal yan sa umpisa, no? Ganyan na ganyan ako nung una. Nung nag-struggle ako sa anxiety disorder, mga early months ko sa anxiety disorder, nariyan yan. Yung mga takot, yung mga pag-aalala, halos takot akong lumabas, halos takot ako makipaghalubilo sa mga tao. Nandyan na yung konting ingay lang, talagang para na akong magpa-panic attack. Mabilis na yung kabog ng dibdib ko. Nandyan na yung palpitation, yung mga panghihina ng tuhod, yung kala mo, feel mo lobat na lobat ka, yung may hilo ka, yung kakaibang imbalance na hilo. Tapos yung mga discomfort pagdating sa tiyan, yung feeling mo high blood ka, napakarami. Halos napakarami kong naramdamang sintomas pagdating sa nung mga early months ko sa anxiety disorder. Napakarami talaga, hindi ko na pwedeng isa-isahin mga classmates. Ngayon, ang topic natin syempre yung everyday routine ko noon na mga ginagawa ko noong kasagsagan pa ng anxiety disorder ko. Normal lang na matakot sa umpisa, no? Pero yung takot na yan dapat sinusuong nyo. Halos di ko kaya nung lumabas ng bahay mga classmate. Ang ginawa ko noon, kahit magpapaaraw ako, para na akong atakihin, nanginginig na yung mga tuhod ko. Tapos yung hilo na doon ako nag-i-struggle mga classmates sa hilo. Ginagawa ko noon, sabi ko, tinatako sa isipan ko mga classmates, hindi pwede ito, kailangan kong bumalik sa dati, kailangan ako ng pamilya ko, sabi ko. Talagang positive minds lagi, no? Nandun yung kalaban, tutuksuhin ka talaga, no? Na syempre, pipigilan niya yung paggaling mo, yung pag-recover mo sa anxiety disorder, pipigilan niya. Dapat maging aware ka na kailangan lagi mo isa-isip na kaya ko ito. Kasi yung kalaban talaga, pilit tayong aagawin sa mahal na Panginoon, no? So pinipilit ko magpaaraw, araw-araw nagpapalakas ako kahit na para na akong aatakihin mga classmate. Naglalakad-lakad ako, walking ako, no? Nung una hindi ko talaga kayang lumayo pagdating sa bahay, no? Hindi ko kayang lumayo, talagang hindi ako lumalayo kasi takot na takot ako parang aatakihin Takot talaga yung nangingibabaw kung mga early months or days mo pa lang sa anxiety disorder. Talagang takot na takot ka niyan, takot yung nangingibabaw. Pero hanggat maaari mga classmate, huwag kayong papasakop sa takot. So ayan, nagpapaaraw ako niyan mga classmate, pinipilit ko yung sarili ko. Tapos kumikilos talaga ako pagdating sa bahay, no? Hugas-hugas ako ng pinggan.
Yan, mga ganyan, pinipilit ko yung sarili ko kahit na nahihilo ako. Kumakain ako ng madalas akong gulay nun, mga classmate. Kasi matatakot kayo niyan pagdating sa pagkain. Pati sa pagkain, mga classmate, matatakot talaga kayo. Tatakutin din kayo talaga ng ating kalaban, no? So maging aware kayo na kailangan hindi kayo pasasakop sa takot. Madalas akong gulay nun, mga classmate. Kakain ako ng malunggay, yan, yung mga tinola, yung mga ganyan. Halos takot pa nga ako magkarni nun kasi feeling mo high blood ka kahit hindi naman, no? Gagawa ng paraan yung kalaban para maagaw ka, para pigilan yung recovery mo. So saba, yan yung kinakain ko madalas, saba. Lagi ako may saging nun, mga classmate. Kasi papayat ka, pumayat din ako noon. Gawa ng tatakutin ka rin pagdating sa pagkain marami kang iiwasan na pagkain. Isa na yan sa dahilan kung bakit ka papayat, no? Tapos yung amount ng kinakain mo umuunti, hindi katulad ng dati na napakalakas mo kumain. Uunti yan, no? So ang everyday routine ko noon madalas akong kumakain ako paunti-unti, no? Sabihin natin, let's say kakain ako ngayon ng kaunti, small amount. Maya-maya kakain uli ako. Pinipilit ko yung sarili ko na makabangon talaga, no? Pagkatapos noon, mga classmate, tawag nito, mahilig ako makinig noon ng mga worship song, mga classmate. Malaking tulong din yan yung mga worship song, pamparelax ng isipan nyo sa tuwing nandyan na yung time na parang kayong aatakihin. Salpa kagad kayo ng headset, no? Earphones sa tenga nyo, no? Pampakalma yan. Yan yung mga everyday routine ko dati, no? Nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Madalas akong lumabas noon. Lumabas na hindi naman kalayuan, no, sa bahay. Sabi natin tatambay ako sa bilyaran, yung ganyan. Nang sa ganun, na-expose ko yung sarili ko sa maraming tao kasi pati sa tao natakot ako noon yung tipong sobrang ingay lang nila, yan na, naiirita na ako na para na akong atakihin. Ginagawa ko noon, uwi ako ng bahay, no, kasi para na naman akong atakihin. Salpa kaagad ako ng earphones sa tenga ko. And then maya kapag kumalma na ako, balik uli ako doon. Talagang sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganito dati. Talagang pipilitin kong gumaling, pipilitin kong ma-overcome ito. Kasi mga classmate, yung takot, harang talaga yan, harang yung takot na yan. Na kapag nanatili kang nagpapatakot sa kanya, no, hindi mo siya ma-overcome. Kaya kailangan talaga sinasalubong mo siya, paulit-ulit mong ginagawa, no. Hindi mo siya makukuha ng yung mga makatlong ulit, makalimang ulit, no. Talagang kailangan sanayin mo hanggat sa makarami ka, no. Nang sa ganun ma-overcome mo. Nandyan din yung mga classmate yung feeling mo walang nangyayari. Feeling mo walang nangyayari sa mga step na ginagawa mo, sa mga effort na ginagawa mo. Hindi po. Talagang akala mo lang hindi mo napapansin na walang nangyayari. Hindi mo napapansin na anong magandang words doon, hindi mo napapansin na kala mo lang ay walang epekto yung mga ginagawa mong efforts, pero unti-untian mong na-overcome yan. Talagang may katagalan lang, no. Nung una hindi ko pa kayang yung bisikleta, mga classmate. Talagang walking lang ginagawa ko hanggat sa bumalik ako ng trabaho noon, mga classmate, no. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days pagdating sa anxiety disorder kasi hindi ko na kaya nung mga first early weeks ko sa anxiety disorder. Halos hilo, kabog ng dibdib, yung parang may sakit sa puso, yan, nararamdaman ko yan noon. So nag-decide ako na
leave muna sa trabaho. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days, and then bumalik ako ng trabaho na napakalakas pa yung anxiety disorder ko. Ayan, nagtungo naman tayo dun sa pagbabalik trabaho ko. Talagang ang ginagawa ko niyan, pagkagising ko pa lamang sa umaga, pray kaagad mga classmates. Pray kaagad, pagkalooban tayo ng tapang at lakas ng maging matagumpay ang buong maghapon. Gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa buong maghapon ito. Ingatan at gabayan, yan, talagang manalangin kayo. Ayan yung mga ginagawa ko noon. Pagkadating ko ng trabaho, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na niligtas niya ako na patungo sa trabaho. Bago mag-start yung trabaho, nananalangin ulit ako, Lord, gabayan niyo po ako sa buong maghapon ito. Ingatan niyo po ako at huwag niyo po akong pababayaan, no? Yan, bago ang work, and din pagkatapos ng work, talagang naging madasalin ako noong nagkaroon ako ng anxiety disorder. Pagkatapos ng trabaho, pasasalamat sa mahal na Panginoon uli na sa pag-iingat niya sa buong maghapon, pagpapahiram niya ng tapang at lakas sa buong maghapon. Yan, pagkatapos ng work ko, bago umuwi ng bahay, dasal uli ako, Lord, ingatan niyo po ako sa pag-uwi ko sa bahay, gabayan niyo po ako, samahan niyo po ako, ganyan. Alam niyo yung pagdarasal mga classmates is number one talaga yan. Kahit may knowledge ka na sa anxiety disorder, kapag nawalan ka ng kapit sa mahal na Panginoon, madalas kang kapitan ng takot, madali kang kakapitan ng takot. Pero kapag nagdarasal ka ng punong-puno ng faith kay Lord, taos-pusong pasasalamat, taos-pusong paglapit sa Kanya, hindi mo namamalayan na binibigyan ka ng Panginoon ng tapang at lakas na hindi ka nadadaig ng takot. Hindi nyo namamalayan yan mga classmates. Talagang prayer, yan, everyday routine ko noon. Pagdating sa pagkain mga classmates, tatakutin kayo, pero hanggat maaari, huwag niyong pabayaan yung sarili niyo pagdating sa pagkain. Kung takot pa kayo, kasi ganyan ako nung mga early months ko sa anxiety disorder, marami kang kakatakutang pagkain mga classmates. Iwasan nyo muna kung ano yung kinakatakutan yung mga pagkain, lalo na yung coffee, mga energy drink, yan, iwasan nyo muna yan. Actually naman talaga, kapag napasobra tayo sa mga ganyan talaga, masama naman talaga. Payo din yan ng mga eksperto, diba? So iwasan nyo muna yung mga kinakatakutan yung pagkain. Makakain nyo rin naman sila uli. Hindi pa yan yung hindi pa to yung katapusan. Makakain nyo pa uli yan. Ako na nagsasabi, gaya ng aking experience, aking sariling experience sa anxiety disorder, nakain ko naman uli yung mga kinakatakutan kong pagkain. Ayan, mga everyday routine ko noon. Pasensya na kayo kung hindi ko na kinikwento ko lang o binabahagi ko lang sa inyo. Wala na akong mga footage o video man na maibibigay sa inyo. Kinikwento ko lang ng malinaw para sa inyo. Tapos nun, ang madalas ko pang ginagawa noon, talaga hindi ko pinapabayaan yung sarili ko sa ehersisyo. Hanggat sa in-upgrade ko na yung ehersisyo ko kung dati. Walking, nagja-jogging na rin ako, Unti-unti nyo kasi ma-overcome yan. Dapat talaga ina-upgrade nyo rin yung sarili nyo. Kunyari, walking lang ginagawa nyo dati. Kung kaya na ng loob mo, jogging naman. Ganyan, talagang sa umpisa talaga mag-struggle ka, tatakutin ka talaga sa umpisa. Pero yung takot, gaya ng sinasabi ko sa inyo, huwag nyong pangingibabawin yung takot. Lagi nyong isipin na kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Yung tapang yung ipairal nyo. Kasi useless yung prayer mo mga classmates sa kagalingan mo. Humihiling ka kay Lord na sana pagalingin ka na niya. Useless yan kung nagpapakapit ka pa rin sa takot, kung nagpapaubaya ka pa rin sa takot. Kailangan tapang. Pakita nyo kay Lord na, Lord, hindi ako matatakot sa sintomas na ito dahil kasama kita sa lahat ng oras. Ganun. Kailangan tapatan mo ng pit, yun yung sinasabi nila, para makuha mo yung kagalingan mo. Tapatan mo ng pit, huwag ka magpapadaig sa takot.
Kung hindi na kinakaya ng sarili nyo na minsan yung kilo, no, ipahinga nyo kasi kailangan din natin yan, no. Struggle din ako dyan minsan no mga early months ko sa anxiety disorder, talagang nandyan yung susumpungin ako. Pahinga, kailangan ng pahinga, ihiga mo rin kahit papaano. Pero hanggat maaari mga classmate, kasi pagka binibi natin yung sarili natin, yung nakahiga na lang tayo palagi, lalo tayo nahihirapan, lalo tayo nagpo-focus sa mga sintomas na napakaraming mga sintomas. Wag nyong mga classmate, wag nyong kaliligtaan yung exercise. Ayan kasi yung magtuturo sa inyo, dyan yung mabablock lahat ng sintomas. Kunyari yung hingal, madalas ka mag-exercise. Yung hingal, syempre nagja-jogging ka kunwari, no, hindi ka basta-basta maniniwala na hinihingal ka na kasi madalas ka mag-exercise. Ako katulad yan, madalas ako magbisikleta, no. Minsan tawag nito, bibisitahin ka ng kalaban, syempre bibisitahin ka ng kalaban natin, naagawin nga tayo kay Lord magpaparamdam yan, sintomas na hingal. Ngayon kung nag-exercise ka palagi, mabablock ng isipan mo yun na hindi ako totally na totoong hinihingal dahil lagi ako nag-exercise, lagi ako nagpapapawis, no? Gagawin lahat ng kalaban natin yung pang-aagaw para maagaw tayo kay Lord. Maging aware kayo mga classmates sa mga ganyan. Patuloy kong tinuturo sa inyo at lagi kong tinuturo sa inyo exercise. Lagi kayong gulay, no? Gulay, madalas pag gulay, kahit anong gulay, basta gulay, no? Ngayon mga classmates, kung kinakaya na ng katawan nyo, ng loob nyo yung ibang mga pagkain, no? Unti-unti yan kasi minsan kasi namimili tayo ng pagkain, gusto lang natin isda, no? Isda lang. Yung nakahain hindi naman isda, no? Mapili tayo masyado sa pagkain, no? Hanggat maaari, tawag dito, kung ano yung nandyan, no, yun na lang. Sa umpisa talaga, magi-struggle ka talaga, mapili ka sa pagkain. Pero ang importante dyan mga classmates, yung balance na pagkain dapat. Gulay ngayon, karne bukas, tapos gulay uli, tapos karne naman ng manok ngayon. Ayun yung balance na tinatawag, no? Balance yung pagkain. Huwag yung araw-araw na karne ng baboy, bukas karne ng baboy. Huwag kayong matakot pagdating sa pagkain. Huwag kayong matatakot. Noong mga early months ko sa anxiety disorder, minsan kumakain ako tapos makaramdam ako ng kabog ng dibdib, andyan na. Tutuksahin ako ng kalaban, tapos makaramdam ako ng hilo, feeling ko high blood na, dyan na, matitigilan na ako sa pagkain. Talagang yung panghihina ng loob mo mga classmates, yung panghihina ng iyong loob, ayan din yung magpapahirap sa'yo. Kapag pinanghinaan ka ng loob mga classmates, ihina ka, ihina yung katawan mo. Pero kung malakas yung loob mo, dapat pinapairal mo yung lakas ng loob mo, lumalakas ka. Ganyan kapag may anxiety disorder tayo, kapag pinanghinaan ka ng loob, feeling mo lobat na lobat ka, feeling mo nanghihina ka. Pero kapag nilaksan mo yung loob mo, lagi mong iniisip na kasama mo si Lord, lumalakas tayo mga classmates. Yan yung mga everyday routine ko noon. Talagang lagi kong iniisip lang na kasama ko ang Panginoon. Tapos yan na, lumalakas na yung loob ko. Pero kapag pinanghinaan ka talaga ng loob, talagang hihina ka rin. Mararamdaman mo yan. I'm sure ako na nararamdaman nyo rin yan at na-experience nyo rin yan mga classmates. Gawin nyo inspirasyon yung mga mahal nyo sa buhay mga classmates. Pilitin yung ibalik yung dating kayo, no? Huwag kayong maghintay ng mga araw kung kailan kayo gagaling. Basta salubungin nyo lang siya. Salubungin nyo siya. Tanggapin nyo yung mga sintomas. Kapag natanggap nyo yan, unti-unting mawawala yan paisa-isa. Paisa-isang mawawala yan. Basta ako, hindi ko kinaliligtaan talaga palagi
pagdarasal no, exercise, yan mga everyday routine ko nun. Exercise, pagdarasal, kumakain ako ng masustansya at iniwasan ko na yung mga tawag dito, mga kinakain minsan na bawal no, yung mga soft drinks, iniwasan ko na yan. Yung sabi natin nagso-soft drinks pa rin ako, nagko-coffee uli ako, pero hindi na ganun kadalas, hindi na katulad dati no? So yun lang mga classmate, sana may natutunan kayo sa ibahagi kong ito sa hapon ito. Patuloy nyo suportahan ang ating mga susunod na video, sa ganun ay makatulong tayo sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Pray lang, kapit lang mga classmate, nariyan lang si Lord, di tayo pababayaan. Maraming salamat. See you in my next video. Magandang hapon mga classmate. Sa hapong ito ay ituturo ko sa inyo o ikikwento ko sa inyo yung everyday routine na ginagawa ko noong kasagsagan ng aking anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng mga video about sa anxiety disorder, sa mga pinagdaanan ko sa anxiety disorder, dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Gusto ko rin malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako doktor, lalo na hindi ako espesyalista pagdating sa anxiety disorder. Mas maganda na kapag kayo nakakaranas o nakakaramdam na ng mga sintomas ng anxiety disorder, it's better na magpa-check up na kayo. Kasi sila yung nakakaalam, sila yung mas eksperto pagdating sa mga ganyan. Isa rin yan sa napakalaking hakbang, pinaka big step, first step para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Number 1 na dyan yung pagpapacheck up talaga. Ikinikwento ko lamang sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking sariling experience pagdating sa anxiety disorder, dahil minsan din ako pinadapa nito. Grabing hirap na pinagdaanan ko sa anxiety disorder. Napakaraming sintomas talaga na nasanay naman ako. Nasanay ako hanggat sa tuluyan na siyang nawala no. Sa umpisa talaga mga classmate, mag-struggle talaga kayo sa napakaraming sintomas. Talaga papakiramdaman nyo yan. Simpleng sintomas, nandyan na yung matatakot kayo, mag-aalala kayo, lalo na sa kalusugan nyo. Normal yan sa umpisa no. Ganyan na ganyan ako nung una, nung nag-struggle ako sa anxiety disorder. Mga early months ko sa anxiety disorder, nariyan yan. Yung mga takot, yung mga pag-aalala, halos takot akong lumabas, halos takot ako makipaghalubilo sa mga tao. Nandyan na yung konting ingay lang, talagang para na ako magpa-panic attack. Mabilis na yung kabog ng dibdib ko. Nandyan yung palpitation, yung mga panghihina ng tuhod, yung kala mo, feel mo lobat na lobat ka, yung mahihilo ka, yung kakaibang imbalance na hilo. Tapos yung mga discomfort pagdating sa tiyan, yung feeling mo high blood ka. Napakarami, halos napakarami kong naramdamang sintomas pagdating sa nung mga early months ko sa anxiety disorder. Napakarami talaga, hindi ko na pwedeng isa-isahin mga classmates. Ngayon, ang topic natin syempre yung everyday routine ko noon, na mga ginagawa ko noong kasagsagan pa ng anxiety disorder ko. Normal lang na matakot sa umpisa no, pero yung takot na yan dapat sinusuong nyo. Halos di ko kaya nung lumabas ng bahay mga classmate. Ang ginawa ko noon, kahit magpapaaraw ako, para na akong atakihin, nanginginig na yung mga tuhod ko. Tapos yung hilo na doon ako nag-i-struggle mga classmates sa hilo. Ginagawa ko noon, sabi ko, tinata ko sa isipan ko mga classmates, hindi pwede ito, kailangan kong bumalik sa dati, kailangan ako ng pamilya ko, sabi ko. Talagang positive minds lagi no. Nandun yung kalaban, tutuksuhin ka talaga no, na syempre pipigilan niya yung paggaling mo, yung pag-recover mo sa anxiety disorder. Pipigilan niya. Dapat maging aware ka na kailangan
lagi mo isaisip na kaya ko ito. Kasi yung kalaban talaga, pilit tayong aagawin sa mahal na Panginoon, no? So, pinipilit ko araw-araw, nagpapalakas ako. Kahit na para na akong aatakihin, mga classmate. Naglalakad-lakad ako, walking ako, no? Nung una, hindi ko talaga kayang lumayo pagdating sa bahay, no? Hindi ko kayang lumayo, talagang hindi ako lumalayo kasi takot na takot ako parang aatakihin Takot talaga yung nangingibabaw kung mga early months or days mo pa lang sa anxiety disorder. Talagang takot na takot ka niyan. Takot yung nangingibabaw. Pero hanggat maaari mga classmate, huwag kayong papasakop sa takot. So ayan, nagpapaaraw ako niyan. Mga classmate, pinipilit ko yung sarili ko. Tapos kumikilos talaga ako pagdating sa bahay, no? Hugas-hugas ako ng pinggan. Yan, mga ganyan, pinipilit ko yung sarili ko kahit na nahihilo ako. Kumakain ako ng madalas akong gulay nun mga classmate. Kasi matatakot kayo niyan sa pagdating sa pagkain. Pati sa pagkain mga classmate, matatakot talaga kayo. Tatakutin din kayo talaga ng ating kalaban, no? So maging aware kayo na kailangan hindi kayo pasasakop sa takot. Madalas akong gulay nun mga classmate. Kakain ako ng malunggay yan, yung mga tinola, yung mga ganyan. Halos takot pa nga ako magkarni nun kasi feeling mo high blood ka kahit hindi naman, no? Gagawa ng paraan yung kalaban para maagaw ka, para pigilan yung recovery mo. So saba, yan yung kinakain ko madalas, saba. Lagi ako may saging nun mga classmate. Kasi papayat ka, pumayat din ako noon. Gawa ng tatakutin ka rin pagdating sa pagkain Marami kang iiwasan na pagkain. Isa na yan sa dahilan kung bakit ka papayat, no? Tapos yung amount ng kinakain mo umuunti, hindi katulad ng dati na napakalakas mo kumain. Uunti yan, no? So ang everyday routine ko noon madalas akong kumakain ako paunti-unti, no? Sabihin natin, let's say kakain ako ngayon ng kaunti, small amount. Maya-maya kakain uli ako. Pinipilit ko yung sarili ko na makabangon talaga, no? Pagkatapos noon, mga classmate, tawag dito, mahilig ako makinig noon ng mga worship song, mga classmate. Malaking tulong din yan yung mga worship song, pamparelax ng isipan nyo sa tuwing nandyan na yung time na parang kayong aatakihin. Salpak agad kayo ng headset, no? Earphones sa tenga nyo, no? Pampakalma yan. Yan yung mga everyday routine ko dati, no? Nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Madalas akong lumabas na hindi naman kalayuan, no, sa bahay. Sabi natin tatambay ako sa bilyaran, ganyan. Nang sa ganun, na-expose ko yung sarili ko sa maraming tao kasi pati sa tao natakot ako noon Yung tipong sobrang ingay lang nila, yan na, naiirita na ako na para na akong atakihin. Ginagawa ko noon, uwi ako ng bahay, no, kasi para na naman akong atakihin. Salpak agad ako ng earphones sa tenga ko. And then maya kapag kumalma na ako, balik uli ako doon. Talagang sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganito dati. Talagang pipilitin kong gumaling, pipilitin kong ma-overcome ito. Kasi mga classmate, yung takot, harang talaga yan, harang yung takot na yan. Na kapag nanatili kang nagpapatakot sa kanya, no, hindi mo siya ma-overcome. Kaya kailangan talaga sinasalubong mo siya. Paulit-ulit mong ginagawa, no. Hindi mo siya makukuha ng mga makatlong ulit, makalimang ulit, no. Talagang kailangan sanayin mo hanggat sa makarami ka, no. Yung sa ganun ma-overcome mo. Nandyan din yung mga classmate yung feeling mo walang nangyayari. Feeling mo walang nangyayari sa mga step na ginagawa mo, sa mga effort na ginagawa mo. Hindi po. Talagang
hindi akala mo lang hindi mo napapansin na walang nangyayari, hindi mo napapansin na anong magandang words doon, hindi mo napapansin na akala mo lang ay walang epekto yung mga ginagawa mong efforts, pero unti-untian mong na-overcome yan. Talagang may katagalan lang, no? Nung una hindi ko pa kayang yung bisikleta, mga classmate, talagang walking lang ginagawa ko hanggat sa bumalik ako ng trabaho noon, mga classmate, no? Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days pagdating sa anxiety disorder, kasi hindi ko na kaya nung mga first early weeks ko sa anxiety disorder. Halos hilo, kabog ng dibdib, yung parang may sakit sa puso, yan, nararamdaman ko yan noon. So nag-decide ako na mag-leave muna sa trabaho. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days, and then bumalik ako ng trabaho na napakalakas pa yung anxiety disorder ko. Ayan, nagtungo naman tayo dun sa pagbabalik trabaho ko. Talagang ang ginagawa ko niyan, pagkagising ko pa lamang sa umaga, pray kaagad, mga classmates. Pray kaagad. Pagkalooban tayo ng tapang at lakas, ng maging matagumpay ang buong maghapon, gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa buong maghapon ito. Ingatan at gabayan, yan, talaga manalangin kayo. Ayan yung mga ginagawa ko noon. Pagkadating ko ng trabaho, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na niligtas niya ako na patungo sa trabaho. Bago mag-start yung trabaho, nananalangin ulit ako, Lord, gabayan niyo po ako sa buong maghapon ito. Ingatan niyo po ako at huwag niyo po akong pababayaan, no? Yan, bago ang work, and then pagkatapos ng work, talagang naging madasalin ako noong nagkaroon ako ng anxiety disorder. Pagkatapos ng trabaho, pasasalamat sa mahal na Panginoon uli na sa pag-iingat niya sa buong maghapon, pagpapahiram niya ng tapang at lakas sa buong maghapon. Yan, pagkatapos ng work ko, bago umuwi ng bahay, dasal uli ako, Lord, ingatan niyo po ako sa pag-uwi ko sa bahay, gabayan niyo po ako, samahan niyo po ako, ganyan. Alam nyo, yung pagdarasal, mga classmate, is number one talaga yan. Kahit may knowledge ka na sa anxiety disorder, kapag nawalan ka ng kapit sa mahal na Panginoon, madalas kang kapitan ng takot, madali kang kakapitan ng takot. Pero kapag nagdarasal ka ng punong-puno ng faith kay Lord, taos-pusong pasasalamat, taos-pusong paglapit sa Kanya, hindi mo na mamalayan na binibigyan ka ng Panginoon ng tapang at lakas na hindi ka nadadaig ng takot. Hindi nyo namamalayan yan, mga classmates. Talagang prayer, yan, everyday routine ko noon. Pagdating sa pagkain, mga classmates, tatakutin kayo. Pero hanggat maaari, huwag nyong pabayaan yung sarili niyo pagdating sa pagkain. Kung takot pa kayo, kasi ganyan ako nung mga early months ko sa anxiety disorder, marami kang kakatakutang pagkain, mga classmates. Iwasan nyo muna kung ano yung kinakatakutan yung mga pagkain, lalo na yung coffee, mga energy drink, yan, iwasan nyo muna yan. Actually naman talaga, kapag napasobra tayo sa mga ganyan, talaga masama naman talaga. Payo din yan ng mga eksperto, diba? So iwasan nyo muna yung mga kinakatakutan yung pagkain. Makakain nyo rin naman sila uli. Hindi pa yan yung hindi pa to yung katapusan. Makakain nyo pa uli yan. Ako na nagsasabi, gaya ng aking experience, aking sariling experience sa anxiety disorder, nakain ko naman uli yung mga kinakatakutan kong pagkain. Ayan, mga everyday routine ko noon. Pasensya na kayo kung hindi ko na kinikwento ko lang o binabahagi ko lang sa inyo. Wala na akong mga footage o video man na maibibigay sa inyo. Kinikwento ko lang ng malinaw para sa inyo. Tapos nun, ang madalas ko pang ginagawa noon, talaga hindi ko pinapabayaan yung sarili ko sa ehersisyo. Hanggat sa in-upgrade ko na yung ehersisyo ko kung dati. Walking, nagja-jogging na rin ako, Unti-unti nyo kasi ma-overcome yan.
Dapat talaga ina-upgrade nyo rin yung sarili nyo. Kunyari, walking lang ginagawa nyo dati. Kung kaya na ng loob mo, jogging naman. Ganyan talagang, sa umpisa talaga mag-struggle ka, tatakutin ka talaga sa umpisa. Pero yung takot, gaya ng sinasabi ko sa inyo, huwag nyong pangingibabawin yung takot. Lagi nyong isipin na kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Yung tapang yung ipairal nyo. Kasi useless yung prayer mo, mga classmates, sa kagalingan mo. Humihiling ka kay Lord na sana pagalingin ka na niya. Useless yan kung nagpapakapit ka pa rin sa takot, kung nagpapaubaya ka pa rin sa takot. Kailangan tapang. Pakita nyo kay Lord na, Lord, hindi ako matatakot sa sintomas na ito dahil kasama kita sa lahat ng oras. Ganun. Kailangan tapatan mo ng pit, yun yung sinasabi nila, para makuha mo yung kagalingan mo. Tapatan mo ng pit, huwag kang magpapadaig sa takot. Kung hindi na kinakaya ng sarili nyo, na minsan yung hilo, no, ipahinga nyo kasi kailangan din natin yan, no? Struggle din ako dyan minsan. No, mga early months ko sa anxiety disorder, talagang nandyan yung susumpungin ako. Pahinga, kailangan ng pahinga. Ihiga mo rin kahit papaano. Pero hanggat maaari, mga classmate, kasi pagka binibi natin yung sarili natin, yung nakahiga na lang tayo palagi, lalo tayo nahihirapan, lalo tayo nagpo-focus sa mga sintomas, na napakaraming mga sintomas. Wag nyong mga classmate, wag nyong kaliligtaan yung exercise. Ayan kasi yung magtuturo sa inyo. Diyan yung mabablock lahat ng sintomas. Kunyari, yung hingal, madalas ka mag-exercise. Yung hingal, syempre nagja-jogging ka, kunwari, no? Hindi ka basta-basta maniniwala na hinihingal ka na kasi madalas ka mag-exercise. Ako katulad yan, madalas ako magbisikleta, no? Minsan tawag nito, bibisitahin ka ng kalaban, syempre. Bibisitahin ka ng kalaban natin, naagawin nga tayo kay Lord, magpaparamdam yan, sintomas na hingal. Ngayon, kung nag-exercise ka palagi, mabablock ng isipan mo yun na hindi ako totally na totoong hinihingal dahil lagi ako nag-exercise, lagi ako nagpapapawis, no? Kaya gagawin lahat ng kalaban natin yung pang-aagaw para maagaw tayo kay Lord. Kaya maging aware kayo, mga classmates, sa mga ganyan. Patuloy kong tinuturo sa inyo at lagi kong tinuturo sa inyo exercise. Lagi kayong gulay, no? Gulay, madalas pag-gulay, kahit anong gulay, basta gulay, no? Ngayon, mga classmate, kung kinakaya na ng katawan nyo, ng loob nyo, yung ibang mga pagkain, no? Unti-unti yan. Kasi minsan kasi namimili tayo ng pagkain, gusto lang natin isda, no? Isda lang. Yung nakahain, hindi naman isda, no? Mapili tayo masyado sa pagkain, no? Hanggat maaari, tawag dito, kung ano yun nandyan, no? Yun na lang. Sa umpisa talaga, mag-i-struggle ka talaga, mapili ka sa pagkain. Pero ang importante dyan, mga classmate, yung balance na pagkain dapat. Gulay ngayon, karne bukas, tapos gulay uli, tapos karne naman ng manok ngayon. Ayun yung balance na tinatawag, no? Balance yung pagkain. Huwag yung araw-araw na karne ng baboy, bukas karne ng baboy. Huwag kayong matakot pagdating sa pagkain. Huwag kayong matatakot. Noong mga early months ko sa anxiety disorder, isang kumakain ako tapos makaramdam ako ng kabog ng dibdib, andyan na. Tutuksahin ako ng kalaban, tapos makaramdam ako ng hilo, feeling ko high blood na, dyan na, matitigilan na ako sa pagkain. Talagang yung panghihina ng loob mo, mga classmates, yung panghihina ng iyong loob, ayan din yung magpapahirap sa'yo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, mga classmates, ihina ka. Ihina yung katawan mo. Pero kung malakas yung loob mo, dapat pinapairal mo yung lakas ng loob mo, lumalakas ka. Ganyan kapag may anxiety disorder tayo, kapag pinanghinaan ka ng loob, feeling mo lobat na lobat ka, feeling mo nanghihina ka. Pero kapag nilaksan mo yung loob mo, lagi mong
iniisip na kasama mo si Lord. Lumalakas tayo mga classmate. Yan yung mga everyday routine ko noon. Talagang lagi kong iniisip lang na kasama ko ang Panginoon. Tapos yan na, lumalakas na yung loob ko. Pero kapag pinanghinaan ka talaga ng loob, talagang hihina ka rin. Mararamdaman mo yan. I'm sure ako na nararamdaman nyo rin yan at na-experience nyo rin yan mga classmate. Gawin nyo inspirasyon yung mga mahal nyo sa buhay mga classmate. Pilitin yung ibalik yung dating kayo, no? Huwag kayong maghintay ng mga araw kung kailan kayo gagaling. Basta salubungin nyo lang siya. Salubungin nyo siya. Tanggapin nyo yung mga sintomas. Kapag natanggap nyo yan, unti-unting mawawala yan paisa-isa. Paisa-isang mawawala yan. Basta ako, hindi ko kinaliligtaan talaga palagi. Pagdarasal, no? Exercise. Yan, mga everyday routine ko nun. Exercise, pagdarasal, kumakain ako ng masustansya. At iniwasan ko na yung mga tawag dito, mga kinakain minsan na bawal, no? Yung mga soft drinks, iniwasan ko na yan. Yung sabi natin nagso-soft drinks pa rin ako, nagko-coffee uli ako, pero hindi na ganun kadalas, hindi na katulad dati, no? So yun lang mga classmate, sana may natutunan kayo sa ibahagi kong ito sa hapong ito. Patuloy nyo suportahan ang ating mga susunod na video, sa ganun ay makatulong tayo sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Pray lang, kapit lang mga classmate. Nariyan lang si Lord, di tayo pababayaan. Maraming salamat. See you in my next video. Magandang hapon mga classmate. Sa hapong ito ay ituturo ko sa inyo o ikikwento ko sa inyo yung everyday routine na ginagawa ko noong kasagsagan ng aking anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng mga video about sa anxiety disorder, sa mga pinagdaanan ko sa anxiety disorder, dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Gusto ko rin malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako doktor, lalo na hindi ako espesyalista pagdating sa anxiety disorder. Mas maganda na kapag kayo nakakaranas o nakakaramdam na ng mga sintomas ng anxiety disorder, it's better na magpa-check up na kayo. Kasi sila yung nakakaalam, sila yung mas eksperto pagdating sa mga ganyan. Isa rin yan sa napakalaking hakbang, pinaka big step, first step para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Number 1 na dyan yung pagpapacheck up talaga. Ikinikwento ko lamang sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking sariling experience pagdating sa anxiety disorder, dahil minsan din ako pinadapa nito. Grabing hirap na pinagdaanan ko sa anxiety disorder. Napakaraming sintomas talaga na nasanay naman ako. Nasanay ako hanggat sa tuluyan na siyang nawala, no? Sa umpisa talaga mga classmate, mag-struggle talaga kayo sa napakaraming sintomas. Talaga papakiramdaman nyo yan. Simpleng sintomas, nandyan na yung matatakot kayo, mag-aalala kayo, lalo na sa kalusugan nyo. Normal yan sa umpisa, no? Ganyan na ganyan ako nung una, nung nag-struggle ako sa anxiety disorder. Mga early months ko sa anxiety disorder, nariyan yan. Yung mga takot, yung mga pag-aalala, halos takot akong lumabas, halos takot ako makipaghalubilo sa mga tao. Nandiyan na yung konting ingay lang, talagang para na ako magpa-panic attack. Mabilis na yung kabog ng dibdib ko. Nandiyan na yung palpitation, yung mga panghihina ng tuhod, yung kala mo, feel mo lobat na lobat ka, yung may hilo ka, yung kakaibang imbalance na hilo. Tapos yung mga discomfort pagdating sa tiyan, yung feeling mo high blood ka. Napakarami. Halos napakarami kong naramdamang sintomas pagdating sa nung mga early months ko sa anxiety disorder. Napakarami talaga. Hindi ko na pwedeng isa-isahin mga classmate. Ngayon, ang topic natin syempre yung everyday routine ko noon
na mga ginagawa ko noong kasagsagan pa ng anxiety disorder ko. Normal lang na matakot sa umpisa, no? Pero yung takot na yan dapat sinusuong nyo. Halos di ko kaya nung lumabas ng bahay, mga classmate. Ang ginawa ko nun, kahit magpapaaraw ako, para na akong atakihin, nanginginig na yung mga tuhod ko. Tapos yung hilo na doon ako nag-i-struggle, mga classmates, sa hilo. Ginagawa ko nun, sabi ko, tinata ko sa isipan ko, mga classmates, hindi pa pwede ito. Kailangan kong bumalik sa dati, kailangan ako ng pamilya ko, sabi ko. Talagang positive minds lagi, no? Nandun yung kalaban, tutuksuhin ka talaga, no? Na syempre, pipigilan niya yung paggaling mo, yung pag-recover mo sa anxiety disorder. Pipigilan niya. Dapat maging aware ka na kailangan lagi mo isa-isip na kaya ko ito. Kasi yung kalaban talaga, pilit tayong aagawin sa mahal na Panginoon, no? So, pinipilit ko magpaaraw, araw-araw, nagpapalakas ako. Kahit na para na akong aatakihin, mga classmate. Naglalakad-lakad ako, walking ako, no? Nung una, hindi ko talaga kayang lumayo pagdating sa bahay, no? Hindi ko kayang lumayo, talagang hindi ako lumalayo kasi takot na takot ako, parang aatakihin, Takot talaga yung nangingibabaw kung mga early months or days mo pa lang sa anxiety disorder. Talagang takot na takot ka niyan. Takot yung nangingibabaw. Pero hanggat maaari, mga classmate, huwag kayong papasakop sa takot. So ayan, nagpapaaraw ako niyan. Mga classmate, pinipilit ko yung sarili ko. Tapos kumikilos talaga ako pagdating sa bahay, no? Hugas-hugas ako ng pinggan. Yan, mga ganyan, pinipilit ko yung sarili ko kahit na nahihilo ako. Kumakain ako ng madalas akong gulay nun, mga classmate. Kasi matatakot kayo niyan pagdating sa pagkain. Pati sa pagkain, mga classmate, matatakot talaga kayo. Tatakutin din kayo talaga ng ating kalaban, no? So maging aware kayo na kailangan hindi kayo pasasakop sa takot. Madalas akong gulay nun, mga classmate. Kakain ako ng malunggay yan, yung mga tinola, yung mga ganyan. Halos takot pa nga ako magkarni nun kasi feeling mo high blood ka kahit hindi naman, no? Gagawa ng paraan yung kalaban para maagaw ka, para pigilan yung recovery mo. So saba, yan yung kinakain ko madalas, saba. Lagi ako may saging nun, mga classmate. Kasi papayat ka, pumayat din ako noon. Gawa ng tatakutin ka rin pagdating sa pagkain, marami kang iiwasan na pagkain. Isa na yan sa dahilan kung bakit ka papayat, no? Tapos yung amount ng kinakain mo umuunti, hindi katulad ng dati na napakalakas mo kumain. Uunti yan, no? So ang everyday routine ko noon madalas akong kumakain ako paunti-unti, no? Sabihin natin, let's say kakain ako ngayon ng kaunti, small amount. Maya-maya kakain uli ako. Pinipilit ko yung sarili ko na makabangon talaga, no? Pagkatapos noon, mga classmate, tawag nito, mahilig ako makinig noon ng mga worship song, mga classmate. Malaking tulong din yan yung mga worship song, pamparelax ng isipan nyo sa tuwing nandyan na yung time na parang kayong aatakihin. Salpak agad kayo ng headset, no? Earphones sa tenga nyo, no? Pampakalma yan. Yan yung mga everyday routine ko dati, no? Nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Madalas akong lumabas noon. Lumabas na hindi naman kalayuan, no, sa bahay. Sabihin natin tatambay ako sa bilyaran, ganyan. Nang sa ganun, na-expose ko yung sarili ko sa maraming tao kasi pati sa tao natakot ako noon yung tipong sobrang ingay lang nila, yan na, naiirita na ako na para na akong aatakihin. Ginagawa ko noon, uwi ako ng bahay, no, kasi para na naman akong aatakihin. Salpa ka agad ako ng earphones sa tenga ko.
And then maya-maya kapag kumalma na ako, balik uli ako doon. Talagang sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganito dati. Talagang pipilitin kong gumaling. Pipilitin kong ma-overcome ito. Kasi mga classmate, yung takot, ano yan, harang talaga yan, harang yung takot na yan. Na kapag nanatili kang nagpapatakot sa kanya, no, hindi mo siya ma-overcome. Kaya kailangan talaga sinasalubong mo siya. Paulit-ulit mong ginagawa, no. Hindi mo siya makukuha ng mga makatlong ulit, makalimang ulit, no. Talagang kailangan sanayin mo hanggat sa makarami ka, no. Nang sa ganun ma-overcome mo. Nandyan din yung mga classmate yung feeling mo walang nangyayari. Feeling mo walang nangyayari sa mga step na ginagawa mo, sa mga effort na ginagawa mo. Hindi po. Talagang akala mo lang hindi mo napapansin na walang nangyayari. Hindi mo napapansin na anong magandang words doon, hindi mo napapansin na akala mo lang ay walang epekto yung mga ginagawa mong efforts, pero unti-untian mong na-overcome yan. Talagang may katagalan lang, no. Nung una hindi ko pa kayang yung bisikleta, mga classmate. Talagang walking lang ginagawa ko hanggat sa bumalik ako ng trabaho noon, mga classmate, no. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days pagdating sa anxiety disorder, kasi hindi ko na kaya nung mga first early weeks ko sa anxiety disorder. Halos hilo, kabog ng dibdib, yung parang may sakit sa puso, yan, nararamdaman ko yan noon. So nag-decide ako na mag-leave muna sa trabaho. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days, and then bumalik ako ng trabaho na napakalakas pa yung anxiety disorder ko. Ayan, nagtungo naman tayo dun sa pagbabalik trabaho ko. Talagang ang ginagawa ko niyan, pagkagising ko pa lamang sa umaga, pray kaagad, mga classmate. Pray kaagad. Pagkalooban tayo ng tapang at lakas, ng maging matagumpay ang buong maghapon. Gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa buong maghapon ito. Ingatan at gabayan, yan. Talagang manalangin kayo. Ayan yung mga ginagawa ko noon. Pagkadating ko ng trabaho, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na niligtas niya ako na patungo sa trabaho. Bago mag-start yung trabaho, nananalangin ulit ako, Lord, gabayan niyo po ako sa buong maghapon ito. Ingatan niyo po ako at huwag niyo po akong pababayaan, no. Yan, bago ang work, and then pagkatapos ng work, talagang naging madasalin ako noong nagkaroon ako ng anxiety disorder. Pagkatapos ng trabaho, pasasalamat sa mahal na Panginoon uli na sa pag-iingat niya sa buong maghapon, pagpapahiram niya ng tapang at lakas sa buong maghapon. Yan, pagkatapos ng work ko, bago umuwi ng bahay, dasal uli ako, Lord, ingatan niyo po ako sa pag-uwi ko sa bahay, gabayan niyo po ako, samahan niyo po ako, ganyan. Alam niyo yung pagdarasal, mga classmate, is number one talaga yan. Kahit may knowledge ka na sa anxiety disorder, kapag nawalan ka ng kapit sa mahal na Panginoon, madalas kang kapitan ng takot, madali kang kakapitan ng takot. Pero kapag nagdarasal ka ng punong-puno ng faith kay Lord, taos-pusong pasasalamat, taos-pusong paglapit sa Kanya, hindi mo namamalayan na binibigyan ka ng Panginoon ng tapang at lakas na hindi ka nadadaig ng takot. Hindi nyo namamalayan yan, mga classmates. Talagang prayer, yan, everyday routine ko noon. Pagdating sa pagkain, mga classmates, tatakutin kayo. Pero hanggat maaari, huwag nyo pabayaan yung sarili niyo pagdating sa pagkain. Kung takot pa kayo, kasi ganyan ako nung mga early months ko sa anxiety disorder, marami kang kakatakutang pagkain, mga classmates. Iwasan nyo muna kung ano yung kinakatakutan yung mga pagkain, lalo na yung coffee, mga energy drink, yan, iwasan nyo muna yan. Actually naman talaga, kapag napasobra tayo sa mga ganyan, talaga masama naman talaga. Payo din yan ng mga eksperto, diba? So iwasan nyo muna yung mga kinakatakutan yung pagkain.
makakain nyo rin naman sila uli. Hindi pa yan yung hindi pa to yung katapusan. Makakain nyo pa uli yan. Ako na nagsasabi. Gaya ng aking experience, aking sariling experience sa anxiety disorder. Nakain ko naman uli yung mga kinakatakutan kong pagkain. Ayan, mga everyday routine ko noon. Pasensya na kayo kung hindi ko na kinikwento ko lang o binabahagi ko lang sa inyo. Wala na akong mga footage o video man na maibibigay sa inyo. Kinikwento ko lang ng malinaw para sa inyo. Tapos nun, ang madalas ko pang ginagawa noon, talaga hindi ko pinapabayaan yung sarili ko sa ehersisyo. Hanggat sa in-upgrade ko na yung ehersisyo ko kung dati. Walking, nagja-jogging na rin ako. Unti-unti nyo kasi ma-overcome yan. Dapat talaga ina-upgrade nyo rin yung sarili nyo. Kunyari, walking lang ginagawa nyo dati. Kung kaya na ng loob mo, jogging naman. Ganyan talagang, sa umpisa talaga mag-struggle ka, tatakutin ka talaga sa umpisa. Pero yung takot, gaya ng sinasabi ko sa inyo, huwag nyong pangingibabawin yung takot. Lagi nyong isipin na kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Yung tapang yung ipairal nyo. Kasi useless yung prayer mo, mga classmates, sa kagalingan mo. Humihiling ka kay Lord na sana pagalingin ka na niya. Useless yan kung nagpapakapit ka pa rin sa takot, kung nagpapaubaya ka pa rin sa takot. Kailangan tapang. Pakita nyo kay Lord na, Lord, hindi ako matatakot sa sintomas na ito dahil kasama kita sa lahat ng oras. Ganun. Kailangan tapatan mo ng pit, yun yung sinasabi nila, para makuha mo yung kagalingan mo. Tapatan mo ng pit, huwag ka magpapadaig sa takot. Kung hindi na kinakaya ng sarili nyo, na minsan yung kilo, ipahinga nyo kasi kailangan din natin yan. Struggle din ako dyan minsan. No mga early months ko sa anxiety disorder, talagang nandyan yung susumpungin ako. Pahinga, kailangan ng pahinga. Ihiga mo rin kahit papaano. Pero hanggat maaari, mga classmate, kasi pagka binibi natin yung sarili natin, yung nakahiga na lang tayo palagi, lalo tayo nahihirapan, lalo tayo nagpo-focus sa mga sintomas, na napakaraming mga sintomas. Wag nyong mga classmate, wag nyong kaliligtaan yung exercise. Ayan kasi yung magtuturo sa inyo. Diyan yung mabablock lahat ng sintomas. Kunyari, yung hingal, madalas ka mag-exercise. Yung hingal, syempre nagja-jogging ka, kunwari, hindi ka basta-basta maniniwala na hinihingal ka na kasi madalas ka mag-exercise. Ako katulad yan, madalas ako magbisikleta, minsan tawag nito, bibisitahin ka ng kalaban. Syempre bibisitahin ka ng kalaban natin, naagawin nga tayo kay Lord magpaparamdam yan, sintomas na hingal. Ngayon kung nag-exercise ka palagi, mabablock ng isipan mo yun na hindi ako totally na totoong hinihingal dahil lagi ako nag-exercise, lagi ako nagpapapawis, Kaya gagawin lahat ng kalaban natin yung pang-aagaw para maagaw tayo kay Lord. Kaya maging aware kayo, mga classmates, sa mga ganyan. Patuloy kong tinuturo sa inyo at lagi kong tinuturo sa inyo exercise. Lagi kayong gulay, gulay, madalas pag gulay, kahit anong gulay, basta gulay, Ngayon, mga classmate, kung kinakaya na ng katawan nyo, ng loob nyo, yung ibang mga pagkain, unti-unti yan. Kasi minsan kasi namimili tayo ng pagkain, gusto lang natin isda, isda lang. Yung nakahain hindi naman isda, mapili tayo masyado sa pagkain, hanggat maaari, tawag dito, kung ano yung nandyan, yun na lang. Sa umpisa talaga, mag-i-struggle ka talaga, mapili ka sa pagkain. Pero ang importante dyan, mga classmate, yung balance na pagkain dapat. Gulay ngayon, karne bukas, tapos gulay uli, tapos karne naman ng manok ngayon. Ayun yung balance na tinatawag,
balance yung pagkain. Huwag yung araw-araw na karne ng baboy, bukas karne ng baboy. Huwag kayong matakot pagdating sa pagkain. Huwag kayong matatakot. Noong mga early months ko sa anxiety disorder, minsan kumakain ako tapos makaramdam ako ng kabog ng dibdib, andyan na. Tutuksain ako ng kalaban. Tapos makaramdam ako ng hilo, feeling ko high blood na, dyan na, matitigilan na ako sa pagkain. Talagang yung panghihina ng loob mo, mga classmates, yung panghihina ng iyong loob, ayan din yung magpapahirap sa'yo eh. Kapag pinanghinaan ka ng loob, mga classmates, ihina ka. Ihina yung katawan mo. Pero kung malakas yung loob mo, dapat pinapairal mo yung lakas ng loob mo, lumalakas ka. Ganyan kapag may anxiety disorder tayo, kapag pinanghinaan ka ng loob, feeling mo lobat na lobat ka, feeling mo nanghihina ka. Pero kapag nilaksan mo yung loob mo, lagi mong iniisip na kasama mo si Lord, lumalakas tayo, mga classmates. Yan yung mga everyday routine ko noon. Talagang lagi kong iniisip lang na kasama ko ang Panginoon. Tapos yan na, lumalakas na yung loob ko. Pero kapag pinanghinaan ka talaga ng loob, talagang hihina ka rin. Mararamdaman mo yan. I'm sure ako na nararamdaman nyo rin yan at na-experience nyo rin yan, mga classmates. Gawin nyo inspirasyon yung mga mahal nyo sa buhay, mga classmates. Pilitin yung ibalik yung dating kayo, no? Huwag kayong maghintay ng mga araw kung kailan kayo gagaling. Basta salubungin nyo lang siya. Salubungin nyo siya. Tanggapin nyo yung mga sintomas. Kapag natanggap nyo yan, unti-unting mawawala yan pa isa-isa. Pa isa-isang mawawala yan. Basta ako, hindi ko kinaliligtaan talaga palagi. Pagdarasal, no? Exercise. Yan, mga everyday routine ko nun. Exercise, pagdarasal, kumakain ako ng masustansya. At iniwasan ko na yung mga tawag dito, mga kinakain minsan na bawal, no? Yung mga soft drinks, iniwasan ko na yan. Yung sabi natin nagso-soft drinks pa rin ako, nagko-coffee uli ako, pero hindi na ganun kadalas, hindi na katulad dati, no? So yun lang, mga classmate, sana may natutunan kayo sa ibahagi kong ito sa hapon ito. Patuloy nyo suportahan ang ating mga susunod na video, sa ganun ay makatulong tayo sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Pray lang, kapit lang, mga classmate. Nariyan lang si Lord, di tayo pababayaan. Maraming salamat. See you in my next video. Magandang hapon, mga classmate. Sa hapong ito ay ituturo ko sa inyo o ikikwento ko sa inyo yung everyday routine na ginagawa ko noong kasagsagan ng aking anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold. Gumagawa ako ng mga video about sa anxiety disorder, sa mga pinagdaanan ko sa anxiety disorder, dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Gusto ko rin malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako doktor, lalo na hindi ako espesyalista pagdating sa anxiety disorder. Mas maganda na kapag kayo nakakaranas o nakakaramdam na ng mga sintomas ng anxiety disorder, it's better na magpa-check up na kayo. Kasi sila yung nakakaalam, sila yung mas eksperto pagdating sa mga ganyan. Isa rin yan sa napakalaking hakbang, pinaka big step, first step para ma-overcome mo yung anxiety disorder mo. Number 1 na dyan yung pagpapacheck up talaga. Ikinikwento ko lamang sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo yung aking sariling experience pagdating sa anxiety disorder, dahil minsan din ako pinadapa nito. Grabing hirap na pinagdaanan ko sa anxiety disorder. Napakaraming sintomas talaga na nasanay naman ako. Nasanay ako hanggat sa tuluyan na siyang nawala, no? Sa umpisa talaga, mga classmate, mag-struggle talaga kayo sa napakaraming sintomas. Talaga papakiramdaman nyo yan. Simpleng sintomas, nandyan na yung matatakot kayo, mag-aalala kayo, lalo na sa kalusugan nyo. Normal yan sa umpisa, no? Ganyan na ganyan ako nung una, nung nag-struggle ako sa anxiety disorder.
mga early months ko sa anxiety disorder, nariyan yan. Yung mga takot, yung mga pag-aalala, halos takot akong lumabas, halos takot ako makipaghalubilo sa mga tao. Nandyan na yung konting ingay lang, talagang para na akong magpapanic attack. Mabilis na yung kabog ng dibdib ko. Nandyan na yung palpitation, yung mga panghihina ng tuhod, yung kala mo, feel mo lobat na lobat ka, yung may hilo ka, yung kakaibang imbalance na hilo. Tapos yung mga discomfort pagdating sa tiyan, yung feeling mo high blood ka, napakarami. Halos napakarami kong naramdamang sintomas pagdating sa nung mga early months ko sa anxiety disorder. Napakarami talaga, hindi ko na pwedeng isa-isahin mga classmates. Ngayon, ang topic natin syempre yung everyday routine ko noon, na mga ginagawa ko noong kasagsagan pa ng anxiety disorder ko. Normal lang na matakot sa umpisa, no? Pero yung takot na yan dapat sinusuong nyo. Halos di ko kaya nung lumabas ng bahay mga classmate. Ang ginawa ko noon, kahit magpapaaraw ako, para na akong atakihin, nanginginig na yung mga tuhod ko. Tapos yung hilo na doon ako nag-i-struggle mga classmates sa hilo. Ginagawa ko noon, sabi ko, tinatak ko sa isipan ko mga classmates, hindi pwede ito, kailangan kong bumalik sa dati, kailangan ako ng pamilya ko, sabi ko. Talagang positive minds lagi, no? Nandun yung kalaban, tutuksuhin ka talaga, no? Na syempre, pipigilan niya yung paggaling mo, yung pag-recover mo sa anxiety disorder. Pipigilan niya. Dapat maging aware ka na kailangan lagi mo isaisip na kaya ko ito. Kasi yung kalaban talaga, pilit tayong aagawin sa mahal na Panginoon, no? So pinipilit ko araw-araw, nagpapalakas ako. Kahit na para na akong aatakihin mga classmate. Naglalakad-lakad ako, walking ako, no? Nung una hindi ko talaga kayang lumayo pagdating sa bahay, no? Hindi ko kayang lumayo, talagang hindi ako lumalayo kasi takot na takot ako parang aatakihin Takot talaga yung nangingibabaw kung mga early months or days mo pa lang sa anxiety disorder. Talagang takot na takot ka niyan, takot yung nangingibabaw. Pero hanggat maaari mga classmate, huwag kayong papasakop sa takot. So ayan, nagpapaaraw ako niyan mga classmate, pinipilit ko yung sarili ko. Tapos kumikilos talaga ako pagdating sa bahay, no? Hugas-hugas ako ng pinggan. Yan, mga ganyan, pinipilit ko yung sarili ko kahit na nahihilo ako. Kumakain ako ng madalas akong gulay noon mga classmate. Kasi matatakot kayo niyan sa pagdating sa pagkain. Pati sa pagkain mga classmate, matatakot talaga kayo. Tatakutin din kayo talaga ng ating kalaban, no? So maging aware kayo na kailangan hindi kayo pasasakop sa takot. Madalas akong gulay nun mga classmate. Kakain ako ng malunggay yan, yung mga tinola, yung mga ganyan. Halos takot pa nga ako magkarni nun kasi feeling mo high blood ka kahit hindi naman, no? Gagawa ng paraan yung kalaban para maagaw ka, para pigilan yung recovery mo. So saba, yan yung kinakain ko madalas, saba. Lagi ako may saging noon mga classmate. Kasi papayat ka, pumayat din ako noon. Gawa ng tatakutin ka rin pagdating sa pagkain Marami kang iiwasan na pagkain. Isa na yan sa dahilan kung bakit ka papayat, no? Tapos yung amount ng kinakain mo umuunti, hindi katulad ng dati na napakalakas mo kumain. Uunti yan, no? So ang everyday routine ko noon madalas akong kumakain ako paunti-unti, no? Sabihin natin, let's say kakain ako ngayon ng kaunti, small amount. Maya-maya kakain uli ako. Pinipilit ko yung sarili ko na makabangon talaga, no? Pagkatapos noon mga classmate, tawag nito, mahilig ako makinig noon ng mga worship song mga classmate.
Malaking tulong din yan yung mga worship song, pamparelax ng isipan nyo sa tuwing nandyan na yung time na parang kayong aatakihin. Salpak agad kayo ng headset, no? Earphones sa tenga nyo, no? Pampakalma yan. Yan yung mga everyday routine ko dati, no? Nung kasagsagan ng anxiety disorder ko. Madalas akong lumabas noon. Lumabas na hindi naman kalayuan, no, sa bahay. Sabi natin tatambay ako sa bilyaran, ganyan. Nang sa ganun, na-expose ko yung sarili ko sa maraming tao kasi pati sa tao natakot ako noon eh. Yung tipong sobrang ingay lang nila, yan na, naiirita na ako na para na akong atakihin. Ginagawa ko noon, uwi ako ng bahay, no, kasi na para na naman akong atakihin. Salpa kaagad ako ng earphones sa tenga ko. And then maya kapag kumalma na ako, balik uli ako doon. Talagang sabi ko sa sarili ko, hindi ako ganito dati. Talagang pipilitin kong gumaling, pipilitin kong ma-overcome ito. Kasi mga classmate, yung takot, ano yan, harang talaga yan, harang yung takot na yan. Na kapag nanatili kang nagpapatakot sa kanya, no, hindi mo siya ma-overcome. Kaya kailangan talaga sinasalubong mo siya. Paulit-ulit mong ginagawa, no. Hindi mo siya makukuha ng mga makatlong ulit, makalimang ulit, no. Talagang kailangan sanayin mo hanggat sa makarami ka, no. Yung sa ganun ma-overcome mo. Nandyan din yung mga classmate yung feeling mo walang nangyayari. Feeling mo walang nangyayari sa mga step na ginagawa mo, sa mga effort na ginagawa mo. Hindi po. Talagang akala mo lang hindi mo napapansin na walang nangyayari. Hindi mo napapansin na anong magandang words doon. Hindi mo napapansin na akala mo lang ay walang epekto yung mga ginagawa mong efforts. Pero unti-untian mong na-overcome yan. Talagang may katagalan lang, no. Nung una hindi ko pa kayang yung bisikleta, mga classmate. Talagang walking lang ginagawa ko. Hanggat sa bumalik ako ng trabaho noon, mga classmate, no. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days pagdating sa anxiety disorder kasi hindi ko na kaya nung mga first early weeks ko sa anxiety disorder. Halos hilo, kabog ng dibdib, yung parang may sakit sa puso. Yan, nararamdaman ko yan noon. So nag-decide ako na mag-leave muna sa trabaho. Nagpahinga ako ng 1 month and 18 days and then bumalik ako ng trabaho na napakalakas pa yung anxiety disorder ko. Ayan, nagtungo naman tayo dun sa pagbabalik trabaho ko. Talagang ang ginagawa ko niyan, pagkagising ko pa lamang sa umaga, pray kaagad, mga classmates. Pray kaagad, pagkalooban tayo ng tapang at lakas, ng maging matagumpay ang buong maghapon. Gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa buong maghapon ito. Ingatan at gabayan yan. Talagang manalangin kayo. Ayan yung mga ginagawa ko noon. Pagkadating ko ng trabaho, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon na niligtas niya ako na patungo sa trabaho. Bago mag-start yung trabaho, nananalangin ulit ako, Lord, gabayan niyo po ako sa buong maghapon ito. Ingatan niyo po ako at huwag niyo po akong pababayaan, no. Yan, bago ang work, and din pagkatapos ng work, talagang naging madasalin ako noong nagkaroon ako ng anxiety disorder. Pagkatapos ng trabaho, pasasalamat sa mahal na Panginoon uli na sa pag-iingat niya sa buong maghapon, pagpapahiram niya ng tapang at lakas sa buong maghapon. Yan, pagkatapos ng work ko, bago umuwi ng bahay, dasal uli ako, Lord, ingatan niyo po ako sa pag-uwi ko sa bahay, gabayan niyo po ako, samahan niyo po ako. Ganyan. Alam niyo yung pagdarasal, mga classmate, is number one talaga yan. Kahit may knowledge ka na sa anxiety disorder, kapag nawalan ka ng kapit sa mahal na Panginoon, madalas kang kapitan ng takot, madali kang kakapitan ng takot. Pero kapag nagdarasal ka na punong-puno ng faith kay Lord, taos-pusong pasasalamat, taos-pusong paglapit sa Kanya, hindi mo na mamalayan na
binibigyan ka ng Panginoon ng tapang at lakas na hindi ka nadadaig ng takot. Di nyo namamalayan yan mga classmates. Talagang prayer, yan, mga everyday routine ko noon. Pagdating sa pagkain mga classmates, tatakutin kayo. Pero hanggat maaari, huwag nyo pabayaan yung sarili niyo pagdating sa pagkain. Kung takot pa kayo, kasi ganyan ako nung mga early months ko sa anxiety disorder, marami kang kakatakutang pagkain mga classmates. Iwasan nyo muna kung ano yung kinakatakutan yung mga pagkain, lalo na yung coffee, mga energy drink, yan, iwasan nyo muna yan. Actually naman talaga, kapag napasobra tayo sa mga ganyan talaga, masama naman talaga. Payo din yan ng mga eksperto, diba? So iwasan nyo muna yung mga kinakatakutan yung pagkain. Makakain nyo rin naman sila uli. Hindi pa yan yung hindi pa to yung katapusan. Makakain nyo pa uli yan. Ako na nagsasabi. Gaya ng aking experience, aking sariling experience sa anxiety disorder. Nakain ko naman uli yung mga kinakatakutan kong pagkain. Ayan. Mga everyday routine ko noon. Pasensya na kayo kung hindi ko na kinikwento ko lang o binabahagi ko lang sa inyo. Wala na akong mga footage o video man na maibibigay sa inyo. Kinikwento ko lang ng malinaw para sa inyo. Tapos nun, ang madalas ko pang ginagawa noon, talaga hindi ko pinapabayaan yung sarili ko sa ehersisyo. Hanggat sa in-upgrade ko na yung ehersisyo ko kung dati. Walking, nagja-jogging na rin ako. Unti-unti nyo kasi ma-overcome yan. Dapat talaga ina-upgrade nyo rin yung sarili nyo. Kunyari, walking lang ginagawa nyo dati. Kung kaya na ng loob mo, jogging naman. Ganyan talagang, sa umpisa talaga mag-struggle ka. Tatakutin ka talaga sa umpisa. Pero yung takot, gaya ng sinasabi ko sa inyo, huwag nyong pangingibabawin yung takot. Lagi nyong isipin na kasama nyo si Lord sa lahat ng oras. Yung tapang yung ipairal nyo. Kasi useless yung prayer mo mga classmates sa kagalingan mo. Humihiling ka kay Lord na sana pagalingin ka na niya. Useless yan kung nagpapakapit ka pa rin sa takot. Kung nagpapaubaya ka pa rin sa takot. Kailangan tapang. Pakita nyo kay Lord na, Lord, hindi ako matatakot sa sintomas na ito. Dahil kasama kita sa lahat ng oras. Ganun. Kailangan tapatan mo ng pit. Yun yung sinasabi nila. Para makuha mo yung kagalingan mo, tapatan mo ng pit. Huwag kang magpapadaig sa takot. Kung hindi na kinakaya ng sarili nyo, na minsan yung kilo, ipahinga nyo. Ipahinga nyo kasi kailangan din natin yan. Struggle din ako dyan minsan. Noong mga early months ko sa anxiety disorder, talagang nandyan yung susumpungin ako. Pahinga. Kailangan ng pahinga. Ihiga mo rin kahit papaano. Pero hanggat maaari mga classmate, kasi pagka binibi natin yung sarili natin, yung nakahiga na lang tayo palagi, lalo tayo nahihirapan, lalo tayo nagpo-focus sa mga sintomas na napakaraming mga sintomas. Wag nyong mga classmate, wag nyong kaliligtaan yung exercise. Ayan kasi yung magtuturo sa inyo. Diyan yung mabablock lahat ng sintomas. Kunyari, yung hingal. Madalas ka mag-exercise. Yung hingal, syempre, nagja-jogging ka, kunwari, hindi ka basta-basta maniniwala na hinihingal ka na kasi madalas ka mag-exercise. Ako, katulad yan. Madalas ako magbisikleta, Minsan, tawag nito, bibisitahin ka ng kalaban, syempre. Bibisitahin ka ng kalaban natin. Naagawin nga tayo kay Lord, magpaparamdam yan, sintomas na hingal. Ngayon, kung nag-exercise ka palagi, mabablock ng isipan mo yun na hindi ako totally na totoong hinihingal dahil lagi ako nag-exercise. Lagi ako nagpapapawis. Kaya gagawin lahat ng kalaban natin yung pang-aagaw para maagaw tayo kay Lord. Kaya maging aware kayo mga classmates sa mga ganyan. Patuloy kong tinuturo sa inyo at lagi kong tinuturo sa inyo. Exercise.
Lagi kayong gulay, no? Gulay, madalas pag gulay, kahit anong gulay. Basta gulay, no? Ngayon mga classmate, kung kinakaya na ng katawan nyo, ng loob nyo, yung ibang mga pagkain, no? Unti-unti yan. Kasi minsan kasi namimili tayo ng pagkain, gusto lang natin isda, no? Isda lang. Yung nakahain hindi naman isda, no? Mapili tayo masyado sa pagkain, no? Hanggat maaari, tawag dito, kung ano yung nandyan, no? Yun na lang. Sa umpisa talaga, mag-i-struggle ka talaga, mapili ka sa pagkain. Pero ang importante dyan mga classmate, yung balance na pagkain dapat. Gulay ngayon, karne bukas, tapos gulay uli, tapos karne naman ng manok ngayon. Ayun yung balance na tinatawag, no? Balance yung pagkain. Huwag yung araw-araw na karne ng baboy, bukas karne ng baboy. Huwag kayong matakot pagdating sa pagkain. Huwag kayong matatakot. Noong mga early months ko sa anxiety disorder, isang kumakain ako tapos makaramdam ako ng kabog ng dibdib, andyan na. Tutuksahin ako ng kalaban. Tapos makaramdam ako ng hilo, feeling ko high blood na, dyan na, matitigilan na ako sa pagkain. Talagang yung panghihina ng loob mo mga classmate, yung panghihina ng iyong loob, ayan din yung magpapahirap sa'yo eh. Kapag pinanghinaan ka ng loob mga classmate, hihina ka. Hihina yung katawan mo. Pero kung malakas yung loob mo, dapat pinapahiral mo yung lakas ng loob mo, lumalakas ka. Lumalakas ka. Ganyan kapag may anxiety disorder tayo, kapag pinanghinaan ka ng loob, feeling mo lobat na lobat ka, feeling mo nanghihina ka. Pero kapag nilaksan mo yung loob mo, lagi mong iniisip na kasama mo si Lord, lumalakas tayo mga classmate. Yan yung mga everyday routine ko noon. Talagang lagi kong iniisip lang na kasama ko ang Panginoon. Tapos yan na, lumalakas na yung loob ko. Pero kapag pinanghinaan ka talaga ng loob, talagang hihina ka rin. Mararamdaman mo yan. I'm sure ako na nararamdaman nyo rin yan at na-experience nyo rin yan mga classmate. Gawin nyo inspirasyon yung mga mahal nyo sa buhay, mga classmate. Pilitin yung ibalik yung dating kayo, no? Huwag kayong maghintay ng mga araw kung kailan kayo gagaling. Basta salubungin nyo lang siya. Salubungin nyo siya. Tanggapin nyo yung mga sintomas. Kapag natanggap nyo yan, unti-unting mawawala yan paisa-isa. Paisa-isang mawawala yan. Basta ako, hindi ko kinaliligtaan talaga palagi. Pagdarasal, no? Exercise, yan mga everyday routine ko nun. Exercise, pagdarasal, kumakain ako ng masustansya. At iniwasan ko na yung mga, tawag dito, mga kinakain minsan na bawal, no? Yung mga soft drinks, iniwasan ko na yan. Yung sabi natin nagso-soft drinks pa rin ako, nagko-coffee uli ako, pero hindi na ganun kadalas, hindi na katulad dati, no? So yun lang mga classmate, sana may natutunan kayo sa ibahagi kong ito sa hapon ito. Patuloy nyo suportahan ang ating mga susunod na video, sa ganun ay makatulong tayo sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder. Pray lang, kapit lang mga classmate. Nariyan lang si Lord, di tayo pababayaan. Maraming salamat. See you in my next video.